morning. It's your boy Tito Pabs, and this Sunday morning we are going to ride again. Kaming dalawa ulit ni paring Red Shell TV ang magkasama. And our destination is Sadanga Mountain Province. Kailangan ko i-check sa Google kung tama. Sadanga, basta dadaanan namin yung Banawe. So since madilim pa naman, alam nyo na, mamaya tayo kukuha ng mga video pag maliwanag na, so you can see clearly, no? Morning! Sabag pa ka rin? Oo. Tara? Tara! Kasi tayo dun sa ano? Pag-abag ba yun? Pwede. CS Pro full tank. Kaya ba 300? Hindi na. Mukhang hindi na, no? Siksik mo! 300 yan. Oo. Ayan, kaya 300. Yata. Huwag kang susuka. Huwag kang susuka. Ang ginaw dito, malapit na kami sa Banawe, about mga 15 kilometers away from Banawe. Grabe, ang ganda rito. Pusong galal, ginaw. Shemay. Nakakangilo. Welcome to Banawe. Yan, medyo nabawasan yung ginaw konti. Foggy, oh. Alright, we are entering yung town proper ng Banawe. Sibawan to pala rito, no? First time kong makadalaw magawi dito. And I would like to invite everyone, if you haven't already yet, please subscribe. Kung gusto nyo pa makakita ng more content, please do subscribe. Again, sobrang laking tulong po niyan to, of course, grow the channel, for us to gain traction. Like the video if you like it, and comment kayo kung may gusto kayo i-share na experience nyo dito sa Banawe. If you have any suggestions, yan, I'm open for it. And also if you have questions regarding anything related sa
Yan, gear, camera settings, mga ganyan. You can follow my Facebook page, just search for Tito Pabs. Tito Pabs. And share the video. Kung sa tingin nyo ay may mga friends and family kayo na mag-e-enjoy sa ganitong klaseng content, might as well share the love. And also do not forget to follow, subscribe, and everything. Ang aking kasama for today, si paring Red Cell. You can search for, lilink ko rin naman yung kanilang Facebook page or YouTube channel dyan sa baba. Red Cell TV. And ganun din naman yung Facebook page name niya. Naghahanap kami ng mapagpapagasolinahan ni Tito Red. Ako naggasolina ako kanina. Nagpa full tank ako kanina bago lumabas ng kordon. Rice terraces mo. Ha? Rice terraces mo doon. Andiyan na ba? Nalilimutan ko lagi yan. Makabili nga ng ganyan pala. Yan yung sa shift lever. Ito? Oo. Hindi, ano lang yan. Tape lang Ah, tape yan. lang? Lagay ko. Kasi nga nasisira yung sapatos ko. Yung tape na makapal. May nabibiling rubber na ano yan eh. Ganun nga, yung cushion para pag yung sapatos mo ay hindi ano. But now we're rice terraces. Hey, hey, hey. Sadly, hindi pala panahon ng hindi pa taniman ngayon. Yan, sabi ni Kuya. Not bad pa rin kahit na wala pang tanim. Mamaya, pag medyo mas maliwanag na, pagpabalik, baka hindi na ganito na mafag. Sa postcard ko lang nakikita to eh. I can't believe it took this long for me to visit the this place, no? Wow. Wow. Tawag dito punla, oh. Kaya nga. Ito mukhang mga gulay. Grabe, ang ganda ng kalsada. Tangginaw. What a wonderful therapy session na naman to. Grabe, I love it. Feeling ko mas enjoy ko to kasi dun sa Barlig. Mas rider friendly yung mga likuan dito. Or baka dito lang. Baka mamaya pag malapit na kami dun sa daang ay grabehan din. Ang sakit sa daliri. Ninigas na yung daliri ko. Tapos dito sa may leeg. Look at that view. Napaka majestic. I don't know what's with mountains na sobrang lush nung puno, no? May something siyang it's doing something in me. It's doing something to me na hindi ko ma-explain. But there's just really something amazing about mountains na punong-puno ng punong kahoy. Damn! Woo! Whoa! That's amazing. Damn.
you haven't experienced this yet, I highly suggest you do. You owe it to yourself na ma-experience mo to. And if this is the feeling of being lost, I won't complain. I won't complain at all. This is amazing. Absolutely amazing. Oh, no, ihaw. Ang lulusog ng mga aso dito. District boundary. Man, oh man. Damn. Ang ganda. Ah, shit. Solid. Ito talaga, freedom, pare! Kasarap eh. Woo. Enjoy ako dun ah. Oo nga eh. Grabe, nasa ulap tayo, pre. Grabe, Woo. Woo. nakaramdam din ng ganitong lamig. Biglang nawala yung kanina giniginaw na ako eh. Nung dumaan tayo rito sa ano na natuwa ka na excited ka rin sa Kaya nga ako eh. Sigaw nga ako na sigaw eh. Maganda ng Pilipinas. Ah, ang lakas sa signal oh. Mama. Gagi, para tayong bata na ano eh. Tuwan-tuwa bigla eh. Teka, tanggal muna ako ng helmet. Sakit ang tenga ko. Turn na kami. Oh my God. Oh my God. Asa wrong turn kami. Oh my God. Oh, Ale, nga ba? nasa ulap na ba ako? Eka nga. No? Look at that. Oh, di ba? Damn, what a view. So yun ay araw. Lalong gaganda paligid. Para kayong bata dun sa ano, sa ulap kanina. Bontoc, 22 kilometers. So if you haven't visited this place yet, yan, hindi pa huli lahat. Para i-try mo. Hindi pa huli lahat for you to be able to see this in person. Ang ganda. Ang ganda ng kalikasan. Sabi nga nila, nature is just too beautiful. So from now on, this is one thing I just realized. Whenever this, what's inside this, entertains the thought of unpleasant things, I will constantly remind myself of this day, of this ride. Until hanggat may mga rides, hanggat may mga ganitong view, hanggat may mga ganitong experience, there is no need for me to think about things that would not help me. So whenever
whenever the other guy inside here tries to derail my way of thinking, I will remind myself of how wonderful it is to experience this. Yeah. So kung ikaw na nanonood ngayon, you're always battling with thoughts, with unpleasant thoughts, undesirable thoughts, try riding a motorcycle. Try to go out, appreciate. Wow, kita niyo yan? To appreciate those, yung mga bagay na hindi mo pa nakita before, mga bagay na hindi mo pa na-experience. May prof ako nung college, sabi niya, try going out of the country, try visiting another country. It would broaden your horizon. It is true. Pero actually, you need not to even go far. You need not to even go out of the country. Ang dami nating pwedeng bisitahin. Ang dami nating pwedeng makita na gantong klaseng view. And it is scientifically proven that we connect with nature. Not in the sense na magical, it's just our physical composition. Yan, maging scientific ng konti. Our physical composition is hardwired to feel with nature. Kasi ano bang composition ng body, ng katawan ng tao? Diba? Carbon, iron. Basically, kung ano yun nasa paligid, that's what we are made of. That's why kahit walang magpaliwanag sa'yo, kahit walang magturo sa'yo, 9 out of 10 people na dalhin mo sa isang magandang lugar, magandang tanawin, meron silang wow, may wow effect, 'di ba? Because it is home. It is something familiar. Kahit first time mo makita, feeling mo you belong. Alright, now approaching Bontoc Mountain Province. Dami rin ng kabahayan, ano? Ang lakas mga Baguio feels pa ng Bontoc. Parang nasa Baguio lang ako. Bigla ako na-excite nung sinabi ni Emer. Akala ko kasi yung hanging bridge sa Nebangan ata yung pangalan ng hanging bridge. So as it turns out, it is the highest hanging bridge in the Philippines. So there namin sa isa tatawirin namin. Oo. Siyempre para hindi sayang yung ni-ride mo, we will be crossing the bridge. Haba nun, ano? Hindi lang siya mataas, mahaba din. Sana nakikita nyo, ano, sa video. That is where we are going. Tsaka maraming pumupunta rito kasi side trip to ng mga nag-hiking sa, hindi ko alam kung anong tawag dun sa pangalan ng bundok. Look at how high that is. Damn. Poblasyon sa Danga. Ito, kakaliwa rito. Medyo matindi ang, ang likuin. Kaya medyo nakaramdam kami ng konting excitement.
Kasi nakita na namin yung hanging bridge. Ito. It will, ayan. Ayan oh. So sana nakikita mo malinaw sa video kung gaano kataas yan. Right? From there. Amazing. Alright, so dito na kami sa danga, no? Pero ang problema, hindi pwede pumasok. Hindi pwede tumawid sa hanging bridge because of that. Bigo! Masakit pa sa break up. Kung hindi malinaw sa video. Ganda, grabe. Kaya nga kung hindi malinaw sa video, yung dahilan kung bakit walang access ngayon dyan sa bridge is dahil dyan. Forest fire. So bukod sa forest fire na active pa rin, kita nyo, sobrang hazy. It's not fog. Usok. Usok yan galing sa nasunog. So nasunog yan mula doon sa taas, bumaba. And then as a result, rumupok yung ibang parts, yung parang surface nung bundok. And again, as a result, may mga nahuhulog na debris. So they've decided to block the access or to close the public access dun sa basta yun, yung pangalan ng banking bridge. Ayan. So yun, i-drone shot na lang natin siya dito from here para ma-feature, no? Pero sayang, sobrang nakakapanghinayang. Idadaan na lang namin sa kain. yung sama ng loob na sa yung hanging bridge. Ayan. Umorder kami ng rice toppings na chow fan. Chong kawali. Tapos may pancet. Ang pahaba ng pasensya yan. Kalayo din pala, no? Layo din. Pero parang mas malayo yung Barli. Oo, no? Feeling ko Diyan, nagpalayo sa Barlig yung pinuntahan nating lake. Ayaw. Layo, Sarap. Tama pala si Jacob. Paano? Pingin yung restaurant. Napunta kayo ng Bonnie. Pingin yung restaurant.
Oh, astigin. Ayan. Oh, diba? Sino? Pero okay lang din. Kahit di tayo nakatay. At least nakakamot naman. Nakakamot ng kati ng kaya doon pa lang, busog na yung mata mo. Oo. Malayo-layo lakaran pa rin pala yun, yung ano. Ayan, tapos na kaming kumain. Okay naman yung pagkain, masarap. Pero mas masarap sana yung libre. Oo, kung di kami pinagbayan. Pero masarap talaga, promise. Masarap. Pero mas lalo pong masarap yun pag pagbalik namin dito, wala nang bayad. Kapal na mukha yun. Nakakalungkot naman. Yeah. It's sad. It's really sad seeing these mountain forests just turn to ash, no, pagka nagkakaroon ng forest fire. So as it turns out, kanina nung galing kami sa taas na napakakapal ng hamog, and then from baba nagtataka ako, sabi ko mainit na, ba't ang kapal pa rin ng hamog, ang hazy pa rin. So as it turns out, usok ng kabi-kabi lang forest fires na nangyayari. Minsan, and ito is narinig ko lang din sa ibang tao, no? Ang teorya nila is may nagsigarilyo tapos tinapon somewhere, and then nag-start ng sunog until umabot sa ganyan forest fire, which I think makes sense. It is definitely possible na ganun ang nangyayari, ganun ang dahilan ng sunod-sunod na forest fires dito. Ang daming punong nasira, oh. And if so, if that is true, I'd say it's a very, actually that's very stupid dun sa taong nagtapon ng sigarilyo. I personally smoke, no? I am a smoker, pero I try my best to at least be to at least have the decency to dispose my cigarette butt properly. And bago ko itapon yan sa tamang tapunan, ha, basurahan, ganyan, I make sure na patay yung baga, wala nang baga, no? Wow. There's something about yung mga waterfalls na yan, kahit maliit, tabi ng kalsada, na nakakatuwang tingnan. Top of the world, taas, at gumiginaw na ulit. Oh, doon sa baba kanina mainit. Banking mo, ihiga mo. Ay, sorry. Yan, nakatikim din ulit ng ginaw. Sarap.
Siguro smart to. Wala kasi signal na smart dito eh. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Nagsisimula na ng mag-apoy doon sa banda ron. Sayang yung mga puno, no? Oh, yan oh, lakas oh. Grabe. Mas na-enjoy ko to kasi sa Parlig. And one thing that I really like about it is the fact na halos buong biyahe may signal kami. Grabe. Hindi mo asahan, ano, medyo mountainous region or area, pero may signal. Hindi lang signal ng cell reception, data reception, internet. Yan, nakapag-send ako ng videos, nakapag-upload ako ng pictures, diba? Nakapag-update ako kay mother. Alam mo yung pagpa-uwi galing rides, yung ramdam mo na lahat. Ramdam mo na yung sakit ng puwet, ramdam mo na yung hapdi ng mata, ramdam mo na yung hapdi sakit ng leeg at batok. Yung gustong gusto mo na lang talagang makauwi. Ganun na yung pakiramdam namin ngayon. Especially ganun ang ganun na naging kinalabasan nung lakad, diba? Hindi kami nakatawid dahil sarado yung bridge. Masyado namin in-anticipate, we've anticipated and expected that experience kasi. Ayan. Kaya medyo may konting disappointment, but nonetheless, it's a good ride. It's a happy, it's a fun ride, no? Sarap. Ito, puntang Ramon na to. Kaya ramdam na namin yung exhaustion. Grabe.
Oh, lahat masakit. Parang pinadal. Alright, we are back in the lowlands. Oh. Ito yung tinatawag nilang Maris. Maris. Oh. Alright, I'll be taking this opportunity to thank everyone na nanood up until the end, or up until this point. Thank you so much for your time. And sa mga bagong nag-subscribe po, thank you so much. Again, if you enjoyed this video and if you want to see more, don't forget to click on the subscribe button as well as the bell icon to be notified for new content. And also like the video if you like it. You can also write down your comments below kung meron kayong mga gustong sabihin, itanong, at kung ano-ano pa. Usap tayo. You can also follow my Facebook page. Just search for Tito Pabs. Diba? Pwede kayong send ng message. Yan. And also don't forget to follow, like, and subscribe din sa aking kasama, ang aking riding in tandem for today's Beiju, Red Cell TV on Facebook and on YouTube. So yan, thank you guys. Thank you. Magkikita-kita ulit tayo sa next sa susunod pang mga videos. Hopefully, no? Right? So hindi ko na papahabain. This has been your Tito Pab saying stay down, stay brown. Peace!